What's up guys? Ito ang legendary anime One Piece episode 1129. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang parts, panoorin mo muna, siguradong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Pagkatapos ng pagdating ni Saint Saturn at ng dulot nitong napakalaking destruction, nakaramdam ng takot ang lahat, maski ang mga alagad niyang Marines, dahil hindi nila kayang tapatan ang presensya ng isa sa 5 elders. Hindi maiwasang mapaisip ang mga normal na Marines kung bakit pati ang God above all gods, na si Saint Saturn ay bumaba mismo mula sa Meridian upang pumunta dito sa Egghead. At dahil sa kaguluhan sa isla, napilitan na ring sumunod ang Vice Admiral na namumuno sa lahat ng Marines doon, puwera kay Kizaru. Bumalik naman tayo kay Bonnie, kung saan matagumpay nga niyang nasaksak si Saturn. Napasigaw si Vegapunk, "Hoy Bonnie, ano ang ginagawa mo?" Nabigla ang lahat ng Marines dahil sa ginawa ni Bonnie at sinabing, hindi siya mapapatawad sa napakalaking kasalanang ginawa niya. Sinaksak niya ang isa sa pinakamataas na autoridad sa buong mundo. Agad nilang binalak atakihin si Bonnie para patayin ito, kaya naman napasabi si Sanji. Hindi maganda to ah. Habang si Vegapunk ay sigaw ng sigaw kay Bonnie na lumayo na kay Saturn. Pero gigil na gigil si Bonnie habang sinasabi, kasalanan mo lahat. Halimaw ka, sumagot naman si Saturn. Manahimik ka, insekto. Kung ayokong masaksak, iniwasan ko na lang sana. Sabay gamit ng kakaibang haki kay Bonnie, na nagpabagsak at nagpaputok ng ulo nito, dahilan para mawalan siya ng malay. Sobrang nagalit si Sanji at agad inatake si Saturn, pero wala siyang nagawa, dahil sa isang tingin lang ni Saturn, tumalsik agad si Sanji at tila sumabog din ang kanyang ulo. Sabay sabi ni Saturn, walang kwenta lahat ng atake nyo. Sabay hugot ng espada, at sa isang iglap, nawala ang kanyang sugat, tila may instant regeneration ito. Nagulat ng todo si Franky, habang si Sanji ay sobrang nahihirapan sa atake ni Saturn na halos mawalan siya ng malay. Kasunod nito, agad nagkaroon ng tsansa ang mga Marines at kaagad umatake. Pero nagsalita si Saturn, tumigil kayo, mababahong nilalang. Hindi kayo makakatakas sa kamay ko. Kaya magsitigil kayo at ihanda na lang ang mga armas nyo. Sabay galit na sinermonan si Kizaru. Hindi ka naman nagpapabeya, tama ba, Kizaru? Agad namang nagsorry si Kizaru at sinabing wala siyang excuse sa pagkatalo niya kanina kay Luffy. Kita pa rin kay Kizaru ang pinsalang tinamo niya, dahil maski ngayon ay nanginginig pa siya at nahihilo sa suntok ni Luffy. Sabay sabi niya kay Saturn, sa tingin ko, hindi pa ako makakagalaw sa ngayon. Sabay tingin ni Saturn sa naghihingalong Luffy dahil sa paggamit ng Gear 5, sabay atake at nagbabalak na patayin agad si Luffy habang mahina pa. Pero agad namang iniligtas ni Franky si Luffy, sabay sabing, sikat na talaga ang kapitan namin. Maski ang nasa ituktok ng world government ay gusto nang kunin ang ulo niya. Kaya nagsalita si Saturn, Straw Hat Luffy at Jewelry Bonnie, ang partisipasyon nyo sa labang ito ay sobrang unexpected. Pero mga gunggong kayo para isipin na makakatakas kayo sa lugar na to, na napapalibutan ng mga Marines at warships. Sa tingin nyo ba makakatakas kayo sa kamay ko? Sabay tawag niya kay Vegapunk at sinabing, nakakaawa ka, dahil tinraidor mo kami. Pero salamat sa lahat ng naitulong mo sa mga Marines. Sabay tanong, sino sa mga kasama mo ang gusto mong mamatay muna? Magsimula tayo sa hindi mo gaanong dadamayan ang pagkawala. Gusto ko munang magdusa ka, Vegapunk, at pagsisihan mo ang pagre-rebelde mo sa world government bago ka mamatay. Sabay gamit ng kanyang haki na nagpatalikod kay Luffy. Habang si Bonnie naman ay nagising, pero agad siyang piniga ni Saturn, halos lahat ng buto niya ay nalulusaw. Gigil na gigil sila Sanji at labis ang pag-aalala, pero nang subukan nilang tumulong, wala ni isa sa kanila ang may kakayanang gumalaw. Tila may isang enerhiya na sobrang lakas, sapat para pigilan silang lahat. Pero nang ibabaw pa rin ang galit ni Bonnie kay Saturn at sinabi niya, ikaw ang pumatay sa tatay ko, Saturn. Hindi kita mapapatawad. Pero ang sagot lang ni Saturn, ang tatay mo ay pinanganak ng alipin, at ang lahi niya ay nagkumit ng matinding kasalanan sa mundo. Siya ang nag-iisang survivor ng extinct na Buccaneer race. Hindi na makahinga si Bonnie, nadudurog na ang kanyang katawan, at nakaamba na ang mga Marines para pagtulungan siyang patayin. Pananghinaan na siya ng loob, at agad pumasok sa isip niya ang kanyang ama. Habang sinasabi ni Saturn, barilin ang ulo ni Bonnie.
para siguradong patay. Ngunit naging kalmado ang isipan ni Bonnie habang naaalala niya ang kwento ng kanyang ama tungkol sa tagapagligtas ng lahat, si Sun God Nika. Masayang-masaya si Bonnie sa mga alaala niyang yun. Ito ang sandaling kanyang ine-enjoy, ang makapiling ang kanyang ama, kahit sa dulo na ng kanyang buhay. Tanggap na ni Bonnie ang kamatayan at handa na rin ang lahat para patayin siya, habang wala ring magawa ang kanyang mga kaibigan. Ngunit biglang pumasok muli sa alaala niya ang tanong na minsang ibinato niya kay Kuma. Ililigtas din ba ako ni Sun God Nika? Masayang sumagot si Kuma. Oo, ililigtas niya tayong lahat. Bumalik tayo sa nakaraan, 48 years ago, sa Sorbet Kingdom, kung saan ipinanganak si Kuma. Agad lumapit ang ama ni Kuma sa doktor. May sasabihin sana siya, pero pinutol siya ng doktor at sinabing, "Tungkol ba ito sa lahi ng anak mo? Huwag kang mag-alala, walang makakaalam nun." Kaya naman masayang-masaya umuwi ang tatay ni Kuma, at agad niya itong nilaro. Lumipas ang 4 na taon, lumaki ng maayos si Kuma, at payapa ang kanilang pamilya. Pero biglang kumari pa ang doktor nila, iyak ng iyak, at sumisigaw sa kanila na tumakas na sila dahil may mga government agent na nagpunta sa ospital. Sobrang kinabahan ang tatay ni Kuma, pero huli na ang lahat, nasundan na siya ng mga ito. Kaya napilitan siyang lumaban. Sa huli, matagumpay pa rin siyang nadakip ng mga ito. Kaya naman, umiiyak ang tatay ni Kuma at nagmamakaawa habang sinasabi, "Hindi ko naman kadugo ang asawa ko, ganun din sa anak ko. Ako lang ang buccaneer. Ako lang ang kailangan ninyo, hindi ba? Kaya, parang awa nyo na, pakawalan nyo na ang anak at asawa ko. Ako na lang ang kunin ninyo." Pero wala itong kwenta, mas lalo lang siyang sinaktan ng mga ito. Kaya naman, sa murang edad ni Kuma, naglalaro siya sa mga posa sa kamay niya habang katabi ang bagbog na ama niya, nakakulong ng walang kasalanan. Hindi nagtagal, kinuha na ng mga Celestial Dragon ang nanay ni Kuma upang gawing alipin. Kaya bago ito umalis, sinabi nito kay Kuma, "Sana mabuhay ka ng maayos at payapa." Pero habang nakatingin ang ama niya sa kanila, sobrang nadismaya ito. Dahil mukhang malabong mabuhay ng payapa at masaya ang kanyang anak. Sa huli, kinuha na rin si Kuma mula sa ama niya at ginawa ring alipin. Iniwan si Kuma na mag-isa, tinatatrato bilang aso, inaalila ng walang pahinga. Araw-araw, umiiyak si Kuma sa sobrang pananakit ng mga Celestial Dragon. Kada mapagod siya, may kapalit itong parusa. Isang araw, nakita siya ng kanyang tatay na umiiyak. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng ama niya na lapitan siya at kamustahin. Pero ang sagot lang ni Kuma ay, "Okay lang ako, pa. Napakabait nga sa akin ng master ko. Ang swerte ko, hindi ba?" Kahit alam niyang nagsisinungaling si Kuma, ngumiti na lang ang ama niya. Pero agad tinanong ni Kuma, "Pa, kamusta si nanay?" Nabigla si Kuma nang makita niyang umiyak ang ama niya. Sinabi nito, "Pasensya na, Kuma, wala na ang nanay mo, nasa langit na siya. At sa tingin ko, mas okay siya doon, para hindi na siya mahirapan." Biglang nawala sa sarili si Kuma at humagulgol ng todo. Habang umiiyak, ang ama niya ay sinisisi ang sarili, dahil daw sa kanya nagdusa ang asawa niya at anak. Ilang linggo ang lumipas, sinabi sa kanya ng tatay niya, "Dapat kang mabuhay at tiisin ang hirap. Balang araw, palalayain ka ng Warrior of Liberation, ang Sun God Nika." Sumagot si Kuma, "Talaga ba? Ililigtas niya ako?" Masayang tumugon ang kanyang ama. "Oo naman, dahil palaging masaya at tumatawa si Nika, at idadamay ka niya." Kaya naman, sa unang pagkakataon, muling ngumiti si Kuma at sumayaw ng sayaw ng Sun God, na sobrang nagpasaya sa kanya. Pero hindi pa dito natatapos ang pagdurusa ni Kuma. Dahil ang saya ay muling napalitan ng matinding sakit at lungkot. Bamaling ang istorya 38 years ago, sa West Blue, kung saan may kompetisyon ang mga Celestial Dragon sa God Valley. Pero nagsisigaw ang hari ng God Valley at sinabing, "Ano, balak niyong patayin at paglaruan ang mga mamamayan dito bilang sports niyo? Baliw ka ba? Lupain namin ito." Pero agad siyang pinaslang ng isang nilalang, sa sobrang bilis, walang nakapansin agad. Siya ay si Saint Fig Arlan Garlang. Dahil dito, agad siyang na-violate dahil false start ito, pinatay niya agad ang may pinakamataas na puntos, ang mismong hari ng isla. Pero sumagot si Garlang, "Okay lang, bawasan niyo ako ng puntos. Hindi naman ako mahihirapan sa inyo. Ang kompetisyon ay paramihan ng mapapatay na tao.
Ang may pinakamababang puntos ay ang mga alipin, at ang may pinakamataas ay ang mga hari. Paramihan sila ng points para manalo. Sa gitna ng kaguluhan, matagumpay na nakatakas si Kuma. Pero kahit nakaalpas siya, hindi niya maiwasang umiyak sa sinapit niyang kapalaran. Hindi nagtagal, naabutan pa rin siya ng mga alipin na inutusan para dakipin siya. Nagmamakaawa na si Kuma, pakawalan niyo na ako, ayoko nang magdusa. Pero wala siyang nagawa, pinagbubugbog pa rin siya ng mga ito. Bigla namang may 2 taong pumihil sa mga alipin, ito ay ang batang Ivankov at si Genie. Sabay tanong ni Genie kay Kuma, "Lamog-lamog ka na, bata ah. Na-enjoy mo pa ba ang buhay mo?" Tapos hinarap niya ang mga alipin at tinanong, "Gusto niyo bang mabuhay o mamatay?" Sumagot ang mga alipin, "Wala kaming magagawa, ginagawa namin to para mabuhay. Pag nakatakas siya, papatayin kami. Ano gagawin namin?" Sumigaw si Ivankov, "Maniwala kayo sa milagro." Sabay sigaw ni Genie, "Sumama kayo sa amin. Marami kaming matitinding plano para makatakas." At muling sigaw ni Ivankov, "Isa akong alipin, at mas pipiliin ko pa ring mabuhay ng maayos. Kayo, ano bang balak nyo?" Grabe, napakaganda ng episode na to. Punong-puno ng bakbakan na may halong lungkot at saya. Papasimula na ang God Valley flashback, malupit ito, guys. Kaya wag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps na tulad nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.